mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Ana. Meron po sana akong gustong ikwento sa inyo tungkol sa boyfriend ko. Naguguluhan na po kasi ako. Di ko alam kung alin ba talaga ang totoo. I-describe ko lang po muna si boyfriend. Mahinahon makipag-usap, sobrang sweet, napakahinhin na lalaki. Isa pang nagustuhan ko sa kanya is magalang siya sa lahat ng tao. Yan po yung pagkakakilala ko sa kanya. Pero one time, DJ Lindsay, pumunta kami sa bahay nila to meet the family. Okay naman sa mga unang pagpunta ko. Pero habang tumatagal, nakikilala ko po yung pag-uugali nilang buong pamilya. Nagsisigawan, nagmumurahan, pati mga pamangkin na mga maliliit,
nakikisabay sa pakikipag-away sa mga matatanda. Hanggang sa unti-unti nakikita ko na sumasabay na rin yung boyfriend ko sa pakikipag-away. Sumisigaw na rin siya at akala mo minsan mangangain dahil sa galit. Alam niyo po yung napakabait ng boyfriend ko kapag ako yung kaharap niya. Pero pag nandun na siya sa bahay nila, parang hindi ko na siya kilala. Nag-aalala lang po ako, DJ Lindsay, kasi baka ito talaga yung totoong ugali niya. Posible kaya na dumating yung time na ganun yung ipakita niyang pag-uugali sa akin? Paano kung kami naman yung mag-away? Baka kasi mag-boyfriend pa lang kami kaya mas pinapakita niya yung good side niya. Yung mga magugustuhan ko. Pero kapag tumagal na, baka mamaya sumigaw-sigaw na rin siya. Nagsasorry naman po si boyfriend kapag pauwi na kami kasi pasensya na raw dahil kailangan ko pang makita yung bad side niya. Pero ganun daw talaga siya kapag pamilya niya ang kausap niya. Tulungan niyo naman po ako, DJ Lindsay. Okay lang po ba ang ganitong pag-uugali ng lalaki kapag boyfriend mo pa lang? Magbabago pa kaya siya? Tulungan niyo po ako. Kasi mahal na mahal ko naman po yung boyfriend ko. Muli, ako si Ana. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ay, pangga-oras muna natin sa buong kuplungan. Check your time. 14 minutes after 9. 9:14 on the clock. Tayo pa rin pang istasyon na same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo! And at your service all the way till 11 in the morning, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio na parang sinijipon-jipon. Hindi naman masyado, grabe ka naman. Parang papunta pa lang doon. Getting there, wag kang atat, o papunta pa lang tayo doon. Hindi ko alam ha, pero tingnan natin sa mga susunod na araw, mga susunod na kabanata. Ito din ba, parang uso naman yata ngayon, yung ubo-sipon, lagnat, ganyan. Wow! O kung hindi ka pa inuubo, sinisipon, o wag ka nang makisali pa sa trend na ito. Hindi siya magandang trend, be. Nakakapanghina ng katawan, ha? Wow! Kailangan natin ng maraming tulog, maraming pahinga. Good morning muna sa Grab West Team Manila. Sir Randy Regala, Mayor Jonathan, Admin Nelcon, si Jeff, Nelson, Manny, Ferdinand, June, Kuya Doc, Daniel, Ronel, Armando, Antonio, Jimmy, Erwin, Conrado, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, Lakay, Zacarias, and Mix, mga laging nakatutok yan sa Energy FM. Mabuhay kayo. Ang gagwapo pa ng mga yan, be. Ang gagwapo, tas laging naka-Energy FM. Ay, perfect combination, be. Nasabi ko sa inyo. Ang tanong ni Ana sa atin is, magbabago pa raw ba yung boyfriend niya? O ano ba, yun ba yung totoong ugali niya? Yung pinapakita niya sa pamilya niya?
Kasi naguguluhan siya, natatakot siya dahil baka mamaya kapag nagka-problema sila, isisigaw-sigawan na rin siya ng boyfriend niya. Tapos parang, alam mo yung galit na parang halos kulang na lang kainin ka. May mga ganyan na lalaki. Hindi lang naman lalaki, may mga babae din naman akong kumagalit, ganyan ang peg, 'di ba? So, ano ba sa tingin mo ang maipapayo natin dito kay Ana? I-message mo na ako. Wow! Dali, punta ka muna sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hanapin mo yung live. Tapos, there you go. Just hit live and message me. Comment your thoughts about this. Ay, sabi ni June, siguro naman may rason kung bakit sila nagsisigawan. May mga sayad kung bigla-bigla naman lang nagmumurahan, di ba? Malabo naman yon. Baka yung family nila may history ng hindi pagkakaunawaan. Matagal na nilang ginagawa yon, lalo na sa close family and relatives. May matagal ng alitan. Ask him kung saan ba nila nakukuha yung galit nila sa isa't isa. Tapos makipagsigawan ka na rin para you belong. Diba? Ay! Hindi ka makikipagsigawan dyan, be. Masabi naman ni Wanika, sa akin, red flag po yan, DJ Lindsay. Pero kung tingin mo, kaya mong pakisamahan yung ganyang side niya at yung family niya, then by all means, you go for it, girl. It's ultimately your decision, girl, pero wag ka munang paanak para hindi ka matali sa kanya at sa family niya kung sakasakali. Sabi naman ni Mads, baka kasi chaotic talaga yung pamilya niya, 'di ba? Kaya ganun din yung reaction niya kapag nandun siya. Usually, sa mga kilala ko, tahimik talaga kasi nauumay sa gulo ng pamilya. Kaya pinapiling tumahimik na lang pag sila na lang. May totoo naman yan, in fairness. Oo. Pero syempre, bilang ang usapan is yung pamilya, syempre, may iba talaga tayong ugali kapag pamilya na yung kausap natin. Ano kaya masasabi ni Miss Val dito sa sa likod? Sa likod. Gusto mo yan at saka ni Ma'am Dulce. O, ni na Kuya, Johnny na Kuya Ren. Kuya Nolly. Sabi ni July, yes, kung ano sila sa bahay nila, yun talaga sila. Ingat ka, sign na yan na ikaw nang bahala ko, ipagpapatuloy mo pa. Minsan, pinapakita na nga sa atin, ayaw lang natin maniwala. Sabi naman dito ni Japanese character yung pangalan, be. O, paano ko babasahin ito? Kabahan ka na, girl. Kung ano siya sa bahay nila, yun na yun. Lalo na pag magsasama na kayo sa iisang bubong. Wow! O, diba? Punta naman tayo sa mga nagme-message sa atin on Facebook. Facebook.com/energyfm1067. Again, click live. Tapos dun mo ilagay yung comment mo sa comment section. Sabi ni Archie, appearances. Nagbabalik na si Archie. Oo, ang nagbabalik, how's Europe, my friend? Appearances can be deceiving, especially pag di mo pa nakikita yung sarili niyang environment. Nakalakihan na yan. Sa malamang, that would be his nature. Pero pag tunay na mahal ka niyan, he will change for you. Just wait and see. Currently listening from Vienna, Austria. Guten Morgen, DJ Lindsay. Napakataray naman itong kaibigan ko. From Austria. Nakakaloka. Thank you very much, Arch. Sabi naman ni Bebe, Ariar. Depende kung magbago na siya. Nasa tao na lang talaga yan kung makikinig sa'yo. O, diba? Sabi naman dito ni Baby Rodriguez. Sabi dito, Miss Lindsay, late ang ate ninyo. Ay, kasalanan mo yan. Pero alam mo, ako, ang masasabi ko lang dito is, totoo yun, be. Alam mo kung ano sila sa pamilya nila, kung ano yung nakasanayan nila, yun sila. Wow! Hindi ko sinasabi na hindi na sila po pwedeng hindi na sila po pwedeng magbago. Pero, merong percentage ng pagkatao nila na hindi mo maaalis. Kasi ganun yung nakalakihan nila. Kung nagsisigawan sila sa bahay, nagmumurahan sila, maaaring yun yung normal para sa kanila. But we don't have to judge them. We can't judge them just because nagmumurahan sila, nagsisigawan sila. Kasi there's something deeper than that. Malay mo naman, yun lang yung expression nila ng kanilang pag-iisip, ng pakikitungo sa kapwa nila, sa pamilya nila, 'di ba? Pero deeper than that, malay mo naman, mahal na mahal nila yung isa't isa. So, dapat hindi tayo nagja-judge. Hello, kapag ikaw lumaki ka sa poder ng mga Batanggenyo at Caviteño, kulang na lang talaga. Akala mo ang ancestors mo, dragon, be. Oo. Pagsamahin mo yung mga Caviteño at Batanggenyo, ganyan ang kinalakihan namin. Oo.
Kaya sanay kami sa mga sigawan, 'di ba? Mga Batanggenyo meron lang sinasabi. May ano lang, alam mo may statement lang na they want to put across. Sigaw agad. Ikaw gay anak ni ano? Ay uho! Ganyan ang mga Batanggenyo. Ikaw gay doon nakatira sa may simbahan. Ay uho! Oo. So alam mo yon, pero yun talaga sila eh. At hindi mo mababago yon. Ang tingnan mo lang is yung halimbawa, nananakit ba ang jowa mo? Wow! Naku, dyan yung nakakatakot be. Nananakit ba? Kasi pwedeng malakas lang yung boses nila, pwedeng, alam mo yung nagsisigawan lang sila. Ang tatay ko, Caviteño yon. Matapang talaga ang tatay ko, pero never siyang nagbuhat ng kamay sa amin. Ganyan ang tatay ko. Ang nanay ko naman, siya talaga yung disciplinarian. Kaya Batanggenya. Tapos kinalakihan niya mga disciplinarians din. So syempre, matik ko, it will be passed down to us. Wow! Disciplinarian din. So lahat ng pamalo natikman namin. Oo. May mga hanger, may belt, o merong mga kung anong mahawakan ng nanay ko, lagitik na. Lagitik na. Gusto mo yun? Okay ah! So yun yung sinasabi ko. Baka naman ganun lang talaga sila. Actually, at least nagkakaroon ka na ng overview kung anong pamilya yung makikita mo in the future should you guys decide na, alam mo yun, marry each other in the future, di ba? Wow! Kung maging kayo man together, no, for the rest of your lives, at least alam mo na kung anong klase ng pamilya yung pakikisamahan mo, pupuntahan mo, anong mundo yung papasukin mo. Para sa akin lang naman yun, ha? Oo. So, it's either, ikaw ba, kaya mo ba to live with it? 'Di ba? Yan yung reality nila eh. Ganyan sila mag-usap. Pero, pansinin mo yung jowa mo pag nag-aaway kayo. 'Di ba? Gusto mo ba na ganon din siya, sumisigaw siya kapag galit na galit siya or ayaw mo? You just have to communicate your feelings with him. Yun lang talaga yun. Alam ko, nabuhay ka sa ganyang environment, ganyan kayo ng pamilya mo. Naku, pero away din yan kapag binring up mo yung pamilya niya sa away ninyo. Oo, nakaway din yan, bakla ka ng taon. Intindihin mo lang siya. Ayoko nang sinisigawan mo ko. Please, wag mo akong sigawan. Tapos kung nakikita niyo po ako sa Facebook Live, may pagturo po ako, wag niyo rin tong gagawin. Kasi away din to bakla, oo. Wag mo akong dinuduro. Hindi kita dinuduro. Nagpo-point-point lang ako kung saan. Ganyan kami dati. Nag-away na kami ni Romel. Gumaganyan ako. Wag mo akong sisigawan. Wag mo akong tinatakasan ng daliri. Ganyan. Nakakaloka. Ganyan. Magkatabi lang tayo, wag ka sumisigaw. Hindi ako sumisigaw, malakas lang talaga boses ko. O, edi babaan mo kasi ako yung kausap mo. Wow! Nandito lang ako sa harap mo. Ganyan. At least you're putting the message across, but if you can be, more gentle about it, you can be more polite about it, then that would be very much appreciated, diba? Oo, sabi ni Darwin, it's the social environment kung saan siya belong. It's better kung show the true nature between the two of you. Totoo naman yan. Ang mga pamilya naman may mga sari-sariling tradisyon yan, mga practices na sila-sila lang yung nakakaintindi at sila-sila lang yung nakaka-embrace. Now, if you wanna become a part of that family, then you too should learn how to embrace yung ganun, diba? Hindi yung ay, ano ba yun? Nagsisigawan sila, nagmumuran sila, alis na ako. Well, it's up to you also kung ayaw mo ng ganong environment. Pero kasi sa bawat pamilya na papasukan mo, talagang meron kang ikagugulat na practice nila, na tradisyon nila. Oo. So sa bawat makita mong tradisyon na hindi ka approve aalis ka na lang. Makailang pamilya ka niyan, ano ka nangungulekta? Diba? Sabi ni Ate Baby Rodriguez, kaya nga dapat kilalanin nyo muna maigi bago nyo pasukin yung relasyon. So true. Wow! Nasa iyo naman yan in the long run if kaya mo ba to live with this kind of person. Diba? Na sa tingin mo may tendency na lumakas yung boses, lalakas lang naman yung boses. Ang importante ba, hindi ka sasaktan. Yun lang naman yun. Pero correct me if I'm wrong ha, sa mga experts po natin, yung bang pagtaas ng boses connected po sa pagiging violent? Hindi naman din siguro. May mga taong malalakas lang talaga yung boses pero hindi naman sila violent. Wow!
Diba? Magkaiba yun. Lagi nating iiwasang manakit. Pwede nating i-communicate yung gusto nating message to put across. But, thou shall never, ever lay your hand on somebody. Oo. Never, ever. Getting back together. Oo, ganun yun. Yaman na. Marami ka pang madidiscover dyan, baby girl, na alam mo yun, ikagugulat mo na personality, attitude, mannerism ng jowa mo. Pero kung mahal mo talaga, ang ending nito is tatanggapin mo siya. Wow! Yun lang talaga yun. Minsan nga, kahit sobrang chaotic na at magulong-magulo na, napaka-complex na ng mga pangyayari sa buhay ninyong dalawa at sa buhay ng jowa mo. 'Di ba? May mga taong, grabe kong magmahal. I am going to stick with you no matter what. 'Di ba? Hello, 'di ba? Yung mga magugulong pamilya na sikat nga ngayon, 'di ba? Kakapanalo lang sa dinadaan pa sa social media yung mga away-away nila, 'di ba? Pero may tao na nandyan pa rin, sasamahan ka kahit napakagulo na ng sitwasyon. And that for me is true love. Wow! Yung mga taong talagang mang-aaway para lang protektahan ka. 'Di ba? Masamang mang-away, 'di ba? Dapat peace talaga palagi. Pero alam mo yun, may mga tao talaga na wag nyo kakantiin to kasi ako makakalaban ninyo. 'Di ba? Fairness naman. Di kayo na nagmamahala. Ay, sabi ni Alisa, pwede ka naman magmasid muna sa kanya at saka ka mag-isip-isip. So true. Again, in the long run, Ana, ikaw pa rin ang masusunod dyan. Kung ano yung preference mo, gusto mo ba ng mas tahimik na pamilya? Gusto mo ba ng adventurous kind of family? Ganyan, adventurous. Yun na lang yung term natin. Diba? Iba-ibang personality, ganyan. It's really up to you. But at the end of the day, please remember na dapat ang core kung bakit kayo in a relationship is that you really love and cherish each other. Hindi dahil sa ibang mga factors. Hindi dahil sa mga pamilya. Of course, mga bagay na yon, it will follow through. Pero yung pinaka-importanting bagay is mahal nyo yung isa't isa. Hawak kamay. Hawak kamay by Yang Constantino. Enjoy! Minsan madarama mo, kaibigan,